Nang matapos magdebosyon ang matandang si Lola Corazon, ay sabi noon, "Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit nandyan kayo sa likuran? Di ba, nasa may harapan kayo kanina?" Sabi naman ni Dante, "Lola, narito sa paligid ang matandang si Agum." "Ha? Talaga? Anong gagawin natin?" "E di, ipakita natin na nakahanda tayo lumaban para hindi mo na siya maglakas ng loob na sumalakay. Tara Katrina, tulungan niyo ako. Magpausok tayo ng 3 tumpok sa paligid ng bahay. Tapos ilagay niyo sa harapan iyong 5 mga sibat na kawayan na ginawa ko para makita niya. Maghahasa rin ako ng itak para marinig niya. Hindi ngayon ang oras para harapin siya. Maari niyang mabasag ang proteksyon ng bakuran." "Okay, sige." Wika pa ng maglola at agad nang sinunod ang mga sinabi ni Dante. Noong nakapagpausok na sila ay sabi ni Lola Corazon, "Tara na, kumain na tayo ng hapunan. Medyo numinipis na ang nararamdaman ko sa aura niya." "Opo, tama kayo Lola. Baka nagmasid lang din. Mukhang lumalayo na siya eh. Nararamdaman ko ang pagnipis ng aura niya." Sabi naman ni Katrina, "Sige, maghahain na ako ng hapunan. Nakaredy na rin naman. Marami pang natira sa ulam natin kaninang tanghali." Noong makahain na ang dalagang si Katrina, ay tinawag niya na si Dante. Pero noong papasok na sana si Dante, ay bigla niyang naramdaman na malakas ang aura noong albularyong si Agum. Paggalingon niya sa unahan ay nakita niyang naroon iyon naglalakad papalapit. Sabi naman ni Dante, "Lola Corazon, narito na siya." Dali-dali namang naglakad si Lola Corazon papunta sa may bakuran at inabangan ang paparating. Ilang saglit pa ay naroon na sa labas ng bakuran ang matandang albularyo. "Agum, napadalaw ka." "Ah, oo. Napadaan lang ako. Papunta kasi ako sa gubat. Mangangalap ng mga halamang gamot. Tsaka baka manghagilap na rin ang mutya kung may madadaanan. Kumusta ka na, Corazon?" "Eto, ayos naman. Matanda na at nangihina na rin." Sabi naman ng matandang lalaki, "Oo nga, nakikita ko. Pero kabaliktaran naman ang sitwasyon ng iyong aura. Mas malakas ang poder mo ngayon." Hindi naman masyado. Sinisipagan ko lang ang pagdedebosyon para may magamit ako sa panggagamot." "Corazon, may mga kabataan bang napadpad rito sa lugar mo 1 linggo na nakalilipas?" "Kabataan ba kamo? Sinong kabataan naman yan? Wala namang nakatira malapit rito. Kaya sinong mga kabataan ang tinutukoy mo?" "Mga taga-kabilang bundok sila. Nangangaso raw at hindi na nakabalik." Wala naman akong namataang kabataan na napagawi rito. Nangangaso ba kamo? Baka nakagat na ng mga aso, kaya hindi na nakabalik." "Palabiro ka pa rin talaga, Corazon. Alam mo ang tinutukoy ko." "Pasensya ka na, Agum. Wala talaga ako nakitang kabataan na nagawi rito." "Okay, sige. Mauna na ako. Nagpapatulong lang naman sa akin ang pamilya noong mga nawawalang kabataan. Kaya sinubukan kong hagilapin sila sa kagubatang ito. At isa ang pamamahay mo sa pinakamalapit. Iyang manugang mo, taga saan?" Yan ba? Taga Castilla. Anak ng isang mangingisda. Bakit mo naman naitanong?" Wala naman. Nakasalubong ko kasi sila kanina ng apo mo. Maggalang naman siya na nagpakilala. Dante raw ang pangalan niya. Hindi ba siya nagagawi sa kagubatan?" "Naku, imposibleng lumayo yan rito dahil takot niyang maligaw. Palagi lang yung nakadikit sa apo kong babae na asawa niya. Hindi mapaghiwalay ang dalawa eh. Alam mo naman kapag kabataan, mapusok pa. Gusto palaging magkatabi. Kaya sigurado ako hindi rin lumalayo rito sa bahay. Bakit mo naman naitanong?"
Wala naman. Gusto ko lang siyang balaan na delikadong maglakad-lakad sa kagubatang ito. Maraming mga hindi pangkaraniwan na mga mababangis na nilalang. Aba, oo naman, alam ko rin yan, Agum. Kaya nga ako na mismo ang nagbabala sa kanila na huwag magliliwaliw sa kagubatan. Oo sige, aalis na ako, Corazon. Mukhang maghahapunan na kayo. May naaamoy na akong ulam eh. Oo nga, Agum, tama ka. Sige, Corazon, mauna na ako. Uwi ka pa noong matandang lalaking albularyo at umalis na. Nakahinga naman ng malalim si Dante noong makitang papalayo na ang matanda. Pagkabalik ni Lola Corazon ay agad na upo sa pagkainan. Sabi pa niya, hinahanap niya yung mga nawawalang aswang na napaslang mo, Dante, noong nakaraan. Tama ka nga, Dante. Kakampi siya ng mga gabunan na taga-kabilang bundok at siya ang inutusang mag-imbestiga. Tinatanong nga kung taga saan ka at kung anong pinagmula ng pamilya mo. Sinabi kong anak ka lang ng isang maglalako ng isda at manugang kita. Sabi naman ni Dante, kailangan ko na talagang madaliin ang pagbabakod. Tapos, iyong pangontra na proteksyon para sa bakod ay gawin na po natin kaagad pagkatapos natin kumain. Oo, Dante, tama ka talaga. Hindi ako sigurado kung naniniwala siya na isa ka lang simpleng binata na napangasawa ng apo ko. Sige po, kumain na tayo para makapagsimula na tayo agad ng ating mga plano. Oo, sige. Agad na silang nagsimula sa kanilang paghahapunan. Saglit nilang kinalimutan ang peligrong nakaabang sa kanila dahil sa sarap ng kanilang ulam na sinabawang pata ng baboy na tira pa nila noong tanghalian. Matapos makakain ay nagtulong na sina Dante at Katrina sa paglilinis ng kusina. Tapos ang dilag na ang naghugas ng mga plato. Inilatag naman ng matandang si Lola Corazon ang mga kailangan sa paggawa ng pangontra. Si Dante naman ay kinuha ang kanyang libreta at hinanap kung nasaan banda ang orasyon tungkol sa paggawa ng espiritual na bakod. Noong makita niya ay inilapag niya iyon sa lamesa at dinaganan ng tasa para hindi maalis sa pahina. Noong handa na ang lahat ay sinimulan na nga iyong gawin ni Lola Corazon at nakagawa siya ng 4 na balot ng mga dinikdik na kung ano-anong mga sangkap. Ilalagay iyon sa 4 na kanto ng bakuran na gagawin ni Dante. Noong matapos na ay hinawakan iyon ni Dante. Ayos ito, Lola. Ramdam ko ang malakas na aura ng pangontra. Sige po, maiwan ko na muna kayo rito. Sisimulan ko na ang pagbabakod. Sabi naman ni Lola Corazon, ayaw mo bang bukas mo na simulan, Dante? Magpahinga ka muna ngayon. Hindi po, Lola. Ngayon ko na sisimulan. Maaga pa naman, alas 7 pa lang oh. Mahaba pa ang oras bago mag alas 12 ng hating gabi. Sabi naman ni Katrina, sige Dante, gawin mo lang yan. May nakahanda pa akong isang malaking mangkok ng ulam. Saktong-sakto pa ito sa pangalawang hapunan mo mamaya mga alas 11 bago ka magpahinga. Marami pa rin ang kanin. Sabi naman ni Dante, ayun, ayos. Sige Lola, dito na muna kayo ah. Uwi ka ni Dante at agad nang kinuha iyong sulo na gawa sa bote ng gin na nilagyan niya ng malaking mitya. Pagkalabas niya ay agad niyang pinuntahan iyong pinakakanto. Noong hapon pa lang kasi ay naglagay na siya ng tali na nylon para may guhit siya sa kanyang gagawing bakod. Agad nang nagsimula sa pagbabaon ng mga kahoy si Dante. Pinagana niya ang mutya ng kalabaw para maggamit na ang kinakailangang lakas para sa mas madaling pagbabaon ng mga pinatulisang kahoy. Noong matapos naman si Katrina sa paglilinis ng kusina, ay lumabas iyon ng bahay, dala ang isang pitsil na may tubig at baso. Naroon lang siya sa loob noong bakuran, pero doon banda kung nasaan si Dante nagbabaon ng kahoy. Dala rin ng dalaga ang radyo, kaya kahit abala si Dante sa ginagawa, ay nakikinig rin ito ng drama sa radyo
na pinapakinggan rin ng dalaga. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Panay na sa paghikab ang dalaga. Sabi pa noon, "Dante, tulog na tayo." Sabi naman ni Dante, "Oo sige, ititigil ko na ito. Nakakalahati na rin naman ako. Kalahating araw lang bukas ay baka matapos ko na ito. Magtatali na lang ako ng pangbewang sa kinahapunan." Sabi naman ng dalaga, "Sige, saglit lang. I-check ko lang kung may baga pa ang lutuan. Magpapaningas ako para maipainit ang ulam mo." "Oo sige Katrina, salamat ha." Sagot ni Dante at pinagpatuloy na ang pagbabaon ng mga kahoy. Noong matapos niya ang kabuuan ng kalahati, ay naglakad na siya papasok ng bakuran at naghugas ng kamay. Sabi naman ni Katrina, "Sige na Dante, maupo ka na." Wika ng dilag at inilapag na ang bagong painit na ulam sa lamesa. Sabi naman ni Dante, "Tara, sabayan mo akong kumain. Marami naman pala ang kanin no, tsaka ang ulam." "Naku, ayoko Dante. Umiinom nga ako ng tsaa eh. Masyado rin akong nabusog kanina sa hapunan natin. Kaya kailangan ko magpatunaw ng maigi." "Okay sige, bahala ka. Hindi mo naman kailangan magpa-sexy ng todo. Dahil hindi ka naman mataba. Tsaka, maganda ka naman. Kahit pa tumaba ka." Namula naman ang mga pisngi ng dilag dahil sa pagpuri sa kanya ni Dante. Nagsimula na nga si Dante na kumain habang naroon lang din ang dalaga sa harapan niya nakabantay. Noong matapos siyang kumain, ay hinugasan na rin agad ng dalaga ang kanyang mga pinagkainan. "Dante, gusto mo magkape? Tsaka panutsa para sa himagas." "Oo Katrina, sige." "Sige pala, maupo ka na muna sa labas at ipagtitimpla kita." Wika ng dalaga at agad namang sinunod ni Dante. Doon na muna siya naupo sa labas ng bahay kung saan may isang mahabang upuan. Ilang saglit pa ay tumabi na sa kanya ang dalaga, dala ang kape at panutsa. "Wow, ang sarap naman ito. Kahit pa siguro araw-araw ako magtrabaho mula umaga hanggang hating gabi ay okay lang. Kung ganito may pagkain naman, may kape at panutsa din bilang panghimagas." "So, kailangan nga bumalik ka rito after ng misyon mo para may ganito palagi." "Ayan ka na naman sa hirit mo Katrina. Hindi nga muna ako mangangako dahil ayokong may tao akong masasaktan gawa ng pangako ko na hindi matutupad. Basta ito ang tandaan mo. Masaya ako nakasama ko kayo rito ni Lola Corazon. Iyon lang muna ang isipin mo palagi. Wala mo nang pangako o aasahan kung ano mula sa akin ha. Okay?" "Okay, sabi mo eh." Mahinang wika pa ng dalaga na medyo nalungkot ang mukha. Hinayaan lang din ni Dante dahil nagpapakatotoo lang din naman siya. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa hanggang sasabihin ng dalaga, "Mauna na ako matulog Dante, inaantok na ako, good night." Wika noon at tuloy-tuloy nang naglakad papasok. Hindi nga sigurado si Dante kung narinig pa noon ang sinabi niyang, "Oo sige, good night din sa'yo." Lumipas pa ang isang oras bago nagpasya si Dante na pumasok na para matulog na rin. Kinabukasan, noong magising siya ay maliwanag na ang paligid. Nakasikat na ang araw. Pagkalabas niya ng pintuan ay nakita niyang abala ang dalaga sa may kusina. May hinihiwa ito. Lumapit siya roon at sinabing, "Good morning sa'yo Katrina. Si Lola Corazon, nasaan?" "Umalis na si Lola. Bumaba ng pamayanan." "Eh ano yung hinihiwa mo?" "Puso ng saging. Lulutuin kong ginataan." "Ha? Bakit? Di ba may natira pa naman tayong pata ng baboy?" "Oo, marami pa. Niluto ko iyon bilang adobo. Kaso, namimiss ko ng maggulay eh. Hindi naman kasi ako mahilig sa ulam na karne. Ayos na sa akin iyong paminsan-minsan. Pero iyong dalawang magkasunod na araw na karne ang ulam, ay nauumay na ako." "Maupo ka na rito at ipagtitimpla kita ng kape. Nakaluto na ako ng puto na kamuting kahoy.
Nilagyan ko yan ng vanilya at asukal para masarap. Buksan mo yung kaldero sa gitna ng lamesa. Agad naman yung binuksan ni Dante at nakita ang malalaking puto na kasing laki ng malaking nyug. Dahil bao ng malalaking nyug ang ginawang hulmahan para doon. Wow! Ang bango at ang laki rin. Mukhang hindi ko kayang ubusin ng isang piraso nito ah. Sabi naman ng dalaga. Yung isang piraso nga, pinaghatian lang namin ni Lola. Pero pareho kaming busog na busog. Oh, heto na ang kape mo oh. Sabi naman ni Dante. Anong oras na ba? Bakit parang ang liwanag na ng paligid? 7:30 pa lang. Ala, tinanghali na pala ako ng gising. Hala siya, tanghali na ba yun? Madaling araw ka na nga natulog. Kung tutuusin, kulang na kulang pa ang tulog mo. Hindi, ayos na ako sa pahinga ko. Kakain lang ako tapos maliligo. Saka ko ipagpapatuloy ang pagbabakod para matapos na yan bago tayo magtanghalian. Okay sige, lulutuin ko na rin muna itong puso ng saging. Wika ng dalaga at iniwan na si Dante dahil magbibiyak iyon ng nyug na igagata sa puso ng saging. Matapos makakain ni Dante ay mabilisan siyang nagpunta sa batis at doon naligo. Pagka-uwi ay may dala na siyang 4 na container na tubig. Sa kanya ipinagpatuloy ang pagbabakod. Pagsapit ng 11:00 na umaga ay tapos na nga si Dante sa pagbabaon ng kahoy. Tinawag na rin siya ni Katrina na kakain na. Naroon na rin si Lola Corazon. Kinahapunan, pasado 2:00, ay muli nang bumalik si Dante sa labas. At sinimula naman ang paglalagay ng bewang na kawayan ng bakuran para mas matibay. 2 bewang na kawayan ang inilagay niya para mas matibay iyon. At bago pa magdilim ay nakagawa na rin siya ng pintuan para sa bakuran. Naibaon na rin nila ni Lola Corazon ang mga espiritual na bakod na pangontra. Saktong natapos lang silang magbakod ay nagsimula ng pumatak ng mahina ang ulan. Sabi pa ni Lola Corazon, Nako, saktong-sakto ang pagkakatapos mo ng bakuran, Dante. Mukhang babagsak na ang ulan. Tara na sa loob. Kaya pumasok na nga silang lahat sa loob ng bahay. Ilang saglit pa, iyong kaninang mahinang ambon ay unti-unting nagiging malalaking patak hanggang sa nasundan na ng malakas na pagbuhos. May kulog at kidlat na rin. Naalala ni Dante ang pakay niya sa lugar nila Lola Corazon, kaya naisip niyang itanong kay Lola Corazon kung paano niya iyon makukuha. Lola Corazon, paano ko po makukuha ang pangil ng kidlat kung sakaling makita ko iyon? Pwede ko ba iyong damputin na lang basta? Hindi ba ako noon mapapaso o makukuryente? Mabuti at naitanong mo yan, Dante. Akala ko pa naman alam mo na kung paano ang gagawin mo. Ganito ang proseso ng pagkuha ng pangil ng kidlat. Hindi ako sigurado kung paano malalaman na may pangil ng kidlat ang babagsak. Pero ang sabi sa akin noon ng aking maestro dati, na maririnig mo raw ang tunog ng kulog na parang may mga yero na ibinagsak ng sabay-sabay at masakit sa tenga pakinggan. Kapag naging ganoon raw ang tunog ng kulog na susundan ng matabang guhit ng kidlat, ay malamang may pangil ng kidlat na iyon at kailangan may tamaan para maiwan ang dulo o iyong pinakapangil niya. Maaaring sa puno, sa bato o sa lupa iyon tatama. Kapag nakita mo iyon ay huwag mong hahawakan basta-basta. Gagamit ka ng bakal o kahit ang sarili mong itak. Iyon nga lang, kailangan mong pahiran iyon ng suka na gawa sa nyog. Huwag iyong galing sa mga tindahan ha, dahil kadalasan may halo na iyong tubig. Maswerte ka dahil may tinatago ako dyan na suka mula sa nyog. Puro talaga yan. Sigurado ako dahil ako mismo ang may gawa niyan. Kapag napahiran o nabasa mo na ng suka ng nyug ang itak mo, ay saka mo iyon ilalapit sa pangil ng kidlat.
malalaman mong iyon na nga ang pangilang kidlat dahil para iyong magkakaroon ng magnet, bigla na lang iyong didikit. At maririnig mo ang tunog ng biglaang pagdikit noon sa iyong itak o sa bakal. Hintayin mo lang ng mga 1 minuto at mawawala na kung anumang kuryente o init sa bagay na iyon dahil ma-absorb iyon ng itak at mapapakalma ng suka. Huwag mo muna iyong hawakan ng iyong kamay. Gumamit ka ng telang puti at doon mo diretsong ibalot. Pagka-uwi mo ng bahay ay agad mo itong pakainin ng dasal para makilala ka ng mutya bilang kanyang tagapangalaga. Bakit mo nga pala naitanong? Sa tingin mo ba ay ngayong gabi na tayo mabibiyayaan ng hangad mong mutya ng pangilang kidlat? Hindi ko lang po alam, Lola, pero mas maganda na iyong handa ako. Ano nga po pala ang pagkaing dasal ng mutya ng kidlat? Kunin mo iyong libreta mo at doon ko isusulat. Okay po, saglit lang. Sagot ni Dante at dali-daling pumasok sa kwarto para kunin ang kanyang libreta. Matapos iyong maisulat ni Lola Corazon, ay binasa iyon ni Dante sa mata lang at minimorya sa isip. Iniwan na muna siya ng maglola dahil may inaasikaso si Lola Corazon sa kanyang silid. Si Katrina naman ay nagsaing na ng kanilang panghapunan. Ilang saglit pa ay sabi ni Dante, narito na naman ang albularyong alagad ng mga gabunan. Nakamatsyag pa rin. Naroon siya sa may kakahuyan nakatago. Sabi naman ni Katrina, ano bang mapapala niya sa kakamasi dyan sa malayo? Tinitiis niya pa ang lamig ng ulan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Katrina. Kumakalap siya ng impormasyon tungkol sa atin. Kaya niya tayo binabantayan. Kaso malas niya. Dahil kahit siya ay hindi makakapasok sa bakod na proteksyon na ginawa namin ni Lola Corazon. Dahil hindi lang iyon para sa mga aswang, kundi para sa lahat ng gumagamit ng karunungang itim. At sa ganoon kalakas na proteksyon, ay hindi niya iyon mababasag basta-basta. Nakakita na ako ng isang albularyong kapanalig ng mga aswang na sumubok bumasag ng ganyang uri ng proteksyon. Hindi nagtagumpay. Kaya alam kong mapoprotektahan tayo ng proteksyon na inilagay namin ni Lola Corazon sa bakuran nyo. Maliligo na muna pala ako, Katrina, ha? Para presko naman ang pakiramdam ko kapag kakain na tayo. Okay, sige, Dante. Matagal pa namang maluluto ang sinaing. Kasasalang ko lang eh. Naligo na nga muna si Dante sa banyo sa labas ng kusina. Noong maluto na ang sinaing ay agad na silang naghapunan dahil nakaredy na rin naman ang kanilang ulam. Matapos silang maghapunan ay agad nang nagsipasok ang maglola. Matapos nilang maghapunan ay agad nang nagsipasok ang maglola sa kanilang kwarto. Napagod rin sila dahil marami silang pinagkaabalahan sa maghapon. Si Dante naman ay naroon lang sa sala ng bahay, nakatanaw sa madilim na kapaligiran, habang malakas ang ulan, kulog at kidlat. Inaabangan niya kung magkakaroon ba ng masakit sa tenga na kulog at baka doon nasasabay ang kidlat na magdadala ng mutya. Hanggang sa makaramdam siya ng antok, kaya umupo siya sa mahabang upuan na yari sa kawayan. At hindi na namalayan pa na nakatulog na pala siya. Nang bigla siyang nagising sa tunog ng isang napakalakas na kulog na parang may ibinagsak na napakaraming bakal at yero sa lakas ng tunog noon. Halos mabingi si Dante sa narinig na kulog. Nagulat pa siya noong makitang bigla ring lumabas si Lola Corazon mula sa silid nito. Dante, iyon na ang kulog at kidlat na hinihintay mo. Heto ang suka na inihanda ko para sa iyo at ang puting panyo na gagamitin mong pambalot kung sakaling makuha mo nga ang mutya. Sige na, umalis ka na. Hanapin mo ang pangilang kidlat. Agad itinali ni Dante ang kaluban ng kanyang itak sa bewang at ibinulsa ang puting panyo at ang maliit na botelya na may suka. Lola, pwede po ba ako magdala ng sulo o lampara? Ang dilim eh. Hindi, Dante. Marami kang makakasabay sa paghahanap noon at masusundan ka nila kung makikita ang may dala kang tanglaw.
Gamitin mo ang iyong espiritual na pakiramdam. Hanapin mo ang aura ng mutya. Tiyak, mararamdaman mo iyon. Para iyong may sariling puso na tumitibok-tibok. At sa bawat pagtibok ay maririnig iyon ng mga taong may malakas na pandama sa espiritual. Kaya siguradong matutuntun mo iyon. Sige na, umalis ka na agad. Wika ni Lola Corazon. Kaya naman, wala nang sinayang na oras si Dante. Agad na siyang lumabas ng bahay at tinumbok ang direksyon patungo sa kakahuyan. Kahit nahihirapan dahil madilim ay tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Malaking tulong ang panakanakang pagkidlat sa kalangitan para matanglawan ang kapaligiran at makita ni Dante ang kanyang daraanan. Makalipas ang 10 minutong paglalakad, nakaramdam si Dante ng presensya sa paligid. Alam niyang mga aswang iyon. Hindi malayong ang mutya rin ang hinahanap ng mga iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maramdaman niya ang aura ng matandang si Agum. Hinanap niya iyon at nakitang naroon lang sa may unahan sa kanang bahagi niya. May kasamang hindi bababa sa 10 mga gabunan at may hinahanap sila sa paligid. Kaya nakatitiyak si Dante na ang mutya rin talaga ang kanilang hinahanap. Pumikit si Dante at muling pinakiramdaman ang paligid. Lalong umiigting ang aura na kanyang nararamdaman. Mabuti na lang dahil naroon iyon sa bahaging kaliwa niya. Kaya hindi niya makakasalubong ang mga aswang at ang albularyong si Agum. Nagpatuloy sa kanyang maingat na paglalakad si Dante hanggang sa makita niya ang isang umuusok na puno. Nabuwal na iyon at may biyak sa gitna. Agad siyang lumapit at inusisa kung naroon ang mutya na kanyang hinahanap, pero wala. Naroon naman ang aura na kanyang nararamdaman. Muli niyang inilibot ang tingin sa paligid hanggang sa makita niya sa unahan na merong basag na malaking bato. Kaya dali-dali siyang tumakbo patungo roon. Doon niya nakita na may kung anong bagay ang nagliliwanag sa pinakaibabang bahagi noong bato. Nagliliwanag iyon ng kulay pula na parabang nagbabaga. Sa wakas, nakita rin kita. Bulong ni Dante at dali-daling inilabas ang itak. Saka binuhusan ng suka ng nyug. Dahan-dahan niya yung ipinasok doon sa pagitan ng bato. Noong nasa 1 pulgada na lang ang layo noon, doon sa bagay na nagliliwanag, ay agad niyang narinig ang tunog ng pagdikit ng isang matigas na bagay sa mismong itak. Kaya iniangat niya na iyon. Nagliliwanag pa rin iyon ng pula na parang nagbabaga pa rin. Kaya muli niya iyong binuhusan ng suka habang nakadikit pa sa itak. Unti-unti namang nawala ang liwanag noon. Sa kanya kinuha gamit ang panyong puti na bigay rin sa kanya ni Lola Corazon. Mainit iyon sa kamay pero hindi naman nakakapaso. Parang kasing init lang ng temperatura ng tao. Agad niya iyong binalot at ipinasok sa bulsa. Naramdaman niya ang mabibigat na mga yabag na papunta sa kanyang direksyon. Kaya naman, nagmadali na siyang lumayo at nagtago. Ilang saglit pa ay naroon na si Agum, kasama ang mga tauhan na gabunan na aswang. Nandito lang yun! Hanapin nyo! Sigurado ako! Dahil narito ang puno na tinamaan! Sigaw ni Agum. Agad nag-ikot sa paligid ang mga aswang. Nakatuon sila sa puno at hindi doon sa malaking nabasag na bato sa unahan. Nagsalita ang isang babaeng aswang. Siya ang anak ng pinuno ng mga aswang na gabunan sa pamayanan na nakita ni Dante. Ano na Agum? Akala ko ba malinaw mong nararamdaman kanina ang aura ng mutya? Nasaan na? Tanong noong dalaga. Sabi naman noong albularyo. Hindi ko alam. Alam kong dito yung tumama. Pero biglang nawala ang aura ng mutya. Baka may ibang kumuha. Ha? Kumuha? Mainit pa nga ang puno at umuusok pa. Ibig sabihin, bago lang yung bumagsak rito. At wala naman tayo nakikitang ibang tao.
o nilalang na narito. Huwag kayong titigil sa paghahanap hanggat hindi nyo iyon nakikita. Kailangan ko ang mutya na iyon para maging pinakamakapangyarihang aswang ang lahi natin sa buong bansa. Narinig nyo? Wika pa noong anak ng pinunong aswang. Si Dante naman ay dahan-dahan ang gumapang papaatras at noong makalayo ay saka na siya nagsimulang maglakad ng mabilis papauwi ng bahay. Noong malayo na siya ay bigla siyang nagulat noong may dalawang aswang ang biglang lumapag sa kanyang unahan na nakaharang. May mga pakpak ang mga iyon. Ibig sabihin, hindi sila parte ng tribo o ng pamayanan noong mga gabunan. Bata! Amin na ang pangilang kidlat! Sabi naman ni Dante. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Wala akong ganun. Huwag ka nang magsinungaling bata. Nakita ka namin noong kinuha mo iyon sa pagitan noong nabiyak na bato. Kami ang dapat na magmay-ari noon dahil bumagsak yan sa teritoryo namin. Ano? Teritoryo nyo rin iyon? Noong nakaraan, ang sabi ng mga gabunan, teritoryo nila. Ngayon naman sasabihin nyo teritoryo nyo? Nasaan ang dokumento nyo na magpapatunay na teritoryo nyo ang lupaing iyon? Bata, huwag mong iibahin ang usapan. Ang mutya, amin na! Sabi naman ni Dante. Sige na nga, aaminin ko na. Nasa akin nga ang mutya. Pero kayo na ang kumuha. Kapag nakuha nyo yun mula sa akin, edi sa inyo na. Libre pagkain pa kayo dahil pwede nyo akong karnihin. Sabi naman noong isang aswang na may pakpak sa kasama niya. Pare, tama ang sinasabi ng binatang yan. Doble purpose siya. Makukuha na natin ang mutya, may pagkain pa tayo. Oo nga pre. Sige, salakayin na natin na makauwi na tayo bago pa tayo abutan ng mga gabunan rito. Wika pa noong isang aswang at agad nang tumalon ng mataas papunta kay Dante. Pagkasaklot noon ay nagulat siya dahil mabilis umupo si Dante kaya wala na siyang nahawakan. Pero bigla namang may tumusok na itak sa ilalim ng kanyang baba na tumagos pa sa tuktok ng kanyang ulo. Pagkabunot noon ay bulagta na iyon at wala ng buhay. Pare, ano nangyari sa'yo? Sabi naman ni Dante na umalis sa pagkakatakip ng malapad na pakpak. Nagkamali yata ng pag-dive ang kumpare mo. Nauntog kaya nawala ng malay. Walang hiya kang bubuwit ka. Maliksi ka pala at nailagan mo ang atake ng kaibigan ko. Humanda ka! Sigaw noon at diretsong lumipad ng mababa patungo kay Dante. Nag-fighting stance lang si Dante at hindi gumagalaw. Noong malapit na ang aswang, ay agad ibinukas ang mga kamay na mukhang yayakapin si Dante sa katawan. Doon na isinalubong ni Dante ang kanyang kamao sa mukha noong aswang. Para iyong naging malambot na kotse na bumangga sa isang matibay na konkretong poste ng Meralco. Nayupi ang mukha at nadurog pa ang utak dahil sa lakas ng puwersa ng paglipad papasugod at ang puwersa ng kamao ni Dante na may gamit na mutya ng kalabaw. Ora mismo ay binawian iyon ng buhay. Hinawakan naman iyon ni Dante sa mahabang buhok at kinaladkad patungo sa bahaging may bangin at isa-isang inihulog ang dalawang katawan ng aswang para hindi agad makita ng mga gabunan. Noong wala nang makikitang ebidensya ay nagpatuloy na sa paglalakad si Dante. Naabutan niyang gising na rin si Katrina. Parehong nasa lamesa ang maglola. Kaharap ang tasang may kape. Sabi ni Lola Corazon, Dante, nakuha mo ba? Opo, Lola. Oh, heto. Isang mahiwagang langis na nasa botelya. Ihulog mo rito ang mutya at agad mong pakainin ng dasal. Pero wag na wag mong ihiwalay sa katawan mo. Marami ang magtatangka niyan na agawin sa'yo. Alam ko po, Lola, dahil naroon din malapit sa pinagbagsakan ito ang albularyong si Agum, kasama ang anak ng pinuno ng mga gabunan na tagapamayanan at mga tauhan nila. Tapos noong papauwi ako, ay may dalawang aswang naman na dipakpak na humarang sa akin. Kinukuha ang pangil. Nakita raw nila ako na kinuha ko iyon. Pero ayos na po, nasa kabilang buhay na sila.
kung may kabilang buhay man ang mga aswang. Sige Dante, tapusin mo ang pagpapakain ng dasal niyan ha. Babalik na kami sa pagtulog. 2:00 pa lang ng madaling araw oh. Okay po Lola Corazon, sagot ni Dante, tapos agad na siyang nagbihis ng tuyong damit at pantalon. Sinimulan niya na rin agad ang pagpapakain ng dasal para sa mutya ng pangilang kidlat, para magamit niya iyon agad sa kinabukasan. Matapos ang pagpapakain ng dasal, ay nagdebosyon na rin siya para palakasin ang kanyang sariling poder. Mag-aalasing ko na ng umaga bago natulog si Dante. Sinigurado niyang nasa loob ng kanyang bulsa ang maliit na botelya na may langis kung saan nakalagay ang pangilang kidlat para hindi iyon mawala sa katawan niya. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 20. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.